Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo mga kababayan, magbibigay muli ng ating opinion at reaction dito po sa mga maiinit na issues pang politika sa ating bansa, no? At ang isa sa mainit nga diyan ay itong kudita. Tawag nilang kudita sa Senado, no? Ang Senado natin parang sarsuela na lang, no? Ang gulo-gulo nila diyan. 24 na nga lang kayo. Ang gulo-gulo nyo pa. May mga power grab pa kayo, no? Merong iba hindi pumapasok. Merong iba petiks-petiks lang. Nadisgrasya pa yung isa. That's ganun kagulo ang bahay ng Senado. Because of what? Alam nyo na. Di ba nga, sabi nga, ang ina ang siyang ilaw ng tahanan. Pero, syempre, ang nanay naman talaga, ang taga-ano dyan, taga-ayos, yung mga anak, inaalagaan, bahay, no? Lahat po. Kaya mabigat ang trabaho ng isang ina. No? Pero sa Senado, walang naging huwarang ina. Okay? Kaya ganyan, na kudita si Senate President o former Senate President Mig Zubiri. Sino ang promotor nung kudita? Ayon, alam nyo na yan. Saka na natin yan isasama dito kasi ang kasama sa ating pag-uusapan ngayon ay si Mig Zubiri at si Bato. May tawag tayo kay Batok. Hindi Batok, kay Bato, no? Meron po kasi tinatanong po ako ni Ate Mighty. Sabi ko may tawag ako kay Bato. I just realized that. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At meron nga po palang nag-share ng kanilang blessings kagabi dito po, no, sa ating video premiere, no, si Miss Beth M. Ayan po yung kanyang super sticker kagabi, no, at napakalaking tulong po niyan, napakalaking halaga po niyan. At the same time, meron po silang mga kasamahan na grupo pala, no? Mamaya na natin sila babanggitin, no? Tayo po yung magbibigay pasalamat at shout out po sa mga katuwang natin at regular dyan sa ating chat box or comment section. Yung iba po, hindi na po dumadalaw, mukhang iniwan na tayo, kaya hindi na natin sila babanggitin. Okay? So nandiyan po si Ate Marie Chris Hernandez na palaging numero 1 sa ating comment section. Si Elora Liz, si Kai na talagang super supporter, nilalakad po ang ating channel. Maraming salamat Kai, no? Kung maabot man yun natin yung ating target o hindi man, nako, malaki utang na loob ko yata sa'yo. Pero wala naman maibibigay ang kuya mo, kundi ipagdasal ka na lang. No, si Tita Aurora, Tita Aurora, himas-himasin si, bigyan mo ng pangalan yung ating baboy dyan, bigyan mo ng pangalan. No, sa buong Palawan po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Sa grupo nila Elora at Kai, na sinabi po sa akin ni Elora na habang sila po ay nanananghalian kahapon, nandun po tayo, pinanonood nila tayo na napaka-high blood natin, no? Doon sa big screen TV nila sa lunch room. Naku, nakakaya. Nakita nyo kung paano ako magalit. Nakakaya naman sa inyo, no? Pero salamat po. Pagdadasal ko kayo, no? Na palagi kayong ingatan ng Puong May Kapal, no? Sa bayan ko pong Zambales, no? Shout out po. At diyan po sa norte, sa buong West Philippine Sea, sa mga advocate kakampi natin sa West Philippine Sea, maraming salamat po. Kay Aichang, kay Miyu, kay Kaluyal Wanabet, kay Kaluyal Senchang, kay Beth M, si Mika Santos o Mocha Santos, whatever her name is, mga taga Japan po eh. No, dami kong mga followers na ngayon sa mga Japan. Ano ba 'yon? Ohayo gozaimasu.
Arigato. 'Di ba? Mga ganun eh, no? Dami yung Japan ha, talaga ha. Minsan sana makapunta diyan sa Japan, yung may cherry blossom para naman makakain na ng authentic na udon o ramen, no? Si Miles Tan, si Alex Andrade, si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, si Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, Ilocana Cana, Carclea, Hattori, Lorna Rafael, ay, ang dami. Si Mohamed, saka may bago po na subscriber, dala-dala po siya ni Miss Beth M. Nakagrupo pala nila Priscilla Acepcion. Ito daw po, si Miss Suset Ballesteros. Ayun. Kasamahan po nila Miss Beth M at ni Priscilla sa itong nila, yung Friends Forever. Tama po ba ito? Yung FFPB yan, family, yun. Shout out po sa inyo. Nakalimutan ko ano yung sabi ni Miss Beth M sa FM PBBM. Baka ito po ay Friends Forever? Friends for President Bongbong Marcos. Ayun po ba yun, no? Miss Beth M o Priscilla, pakiano nga ako, ano ba ibig sabihin nyo ng FFPBBM? No, mukhang namamali na ako dito no. Pasensya naman po, no. Alam nyo naman si Tokis ay 80, kaya 80 na po Kaya ayun, sabi ni Miss Suset, Friends for PBBM. Okay? Ito po yung mga iba pa nating isa shoutout. Pasensya na kung mahaba intro natin kasi mamaya ma-HB na naman tayo. Ngiti-ngiti muna tayo ngayon, no? Kaya nga tayo ay smorgasbord. Ngingiti, magagalit, tatawa, o di ba? Nag-cheater arts po kasi ako, no? Sumali ako nung high school ako sa cheater arts. Meron po kaming klase niyan. Kasi nasa science high school ako noon. Dami kong mga extra activities. Hindi ko na sasabihin kung anong year, mahuhuli niyo yung edad ko. May mga nag-aantay diyan, mahuli yung edad ko Ilang taon na buti si Tokis? Mas matanda ba ako sa kanya? Mas bata ako sa kanya? Ano ba talaga? Mas matanda ho kayo. Wag na kayong mag-isip. Di ba nga Mami Peng, forever 21 ang edad natin? Kasing edad lang kami ni Mami Peng. 21 lang yan si Mami Peng. Okay, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Virgie Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, Lozana Nerpio, Ludi Pamilar, si Berna Villapuerte, Marilyn Dapena, Girlis Mascarenas, Marilu Delpin, Linda Lim, at ito pong si Angelina Arcila, nagpapa-shoutout sa Arcila and Siko family dyan sa Toronto, Canada. Shoutout po and may God bless you all sa lahat ng OFW. Ingatan po kayo ng may kapal and God bless, and ipagdasal po natin ang ating Pangulo. Okay? And God bless Philippines. Oh, yan, ganda nun, no? Haba ng intro ko. No? Elora, haba ng intro. Wala na ba? Okay. Eto na po, topic na tayo. Serious. Okay, serious na tayo. Diba, Samdi? Serious. Hindi na tayo mag-mention ng mga vloggers, influencer kasi sikat na sila. Hindi na kailangan ng mga sa shoutout pa ni Tokis. No? Sikat na po sila. They don't need any introductions or promotion. Okay? So, unahin natin itong sinasabi ni Mig Subiri kasi he is the one who is really hurt. Na akala niya ang friends mo pala dyan sa Senado ay hindi forever. No, meron nga po akong awit dyan Christian song sabi nila. And friends are friends forever. If the Lord of them, and a friend will not say never. Di ba? Ang title ng kanta, Friends. Tingnan nyo yan. Diyan, sa politics, you cannot have friends. Because the friend or friends you are thinking of, akala mo, susuportahan ka, no? That's how politics is. Para sa akin ewan ko lang sa inyo, no? Sometimes kala mo best friend mo siya sa politics, yung pala pag wala ka, nakakausap na siya ng ibang party na hindi kayo
pareho ng paniniwala, nasway siya. So therefore, there's no permanent friends in politics. Di ba? Ika nga nila eh. Mamaya, nandun na. Iniwan ka na. Kamakalawa, balik ulit sa'yo. Ganun lang yan. It's just the will, no? Sometimes it will go around and stop na hindi mo kalain. Yung pag-stop, ay stop ka na din. Di ba, Tori? Ang gulo, no? Ang gulo. Kasi si Zubiri, hindi niya akalain, try do rin siya, mga kababayan. Hindi niya akalain. Eto po, unahin natin yung balita sa politiko. Actually, nung May 25 ito, nung Lunes, no? Sabi lang ni Mig Zubiri, tinulungan na, iniwan pa. Mig Zubiri, heartbroken by friends. Sabi ko na sa iyo eh. 'Di ba? Support for Chis Escudero. Ayan. Heartbroken siya. It really hurts. Kung talagang itong si Mig Zubiri, iniisip niya itong mga kumampi ng mga kaibigan niya sa pagsuporta kay Chis Escudero at iniwan siya. At may sinabi pa siya dito na parang comforting words na sinabi nga nung mga friends niya that we will never leave you. Nasa iyo ang suporta namin. Ha? Bakit nga ba tinanggal yang si Mig Zubiri? Maalala nyo, di ba? May mga matunog noon na talagang gusto siyang palitan. Hindi naman malinaw kung bakit siya gustong patalsikin. Mamaya sasabihin ko sa inyo, ako, hindi ko alam bakit eh. No? Ewan ko, bakit siya pinalitan? Base dito sa nabasa ko, ano nga pala talaga ang totoong reason? Baka kayo, may alam kayo, alam nyo ang reason, no? Ito po, ang sinasabi lang ni Zubiri dito. Citing his failure to follow instructions from the powers that be. Quote and end quote. Ano ibig sabihin yan? From powers that be. Is there an insinuation from him na may nagdidikta sa legislative? May outside force? And then dinidiktahan yung mga senador na dapat sumunod sa dikta niya? Alam nyo, pag ito na-pick up ng mga DD shit, ha? Sasabihin yan, lalong-lalo na si professional jukebox queen dyan sa LA, si Smaglisa yan. Galing Malacanang yan, si Blengbong yan. Si Zubiri hindi sumunod sa utos ni Smaglisa at Blengbong, kaya siya ay kinudita. Really? Really? No? Eh kung matapang naman pala si Zubiri, bakit di mo pa sabihin saan galing yung from the powers that be? Mula sa kapangyarihan na siyang. Sa Tagalog. Di ba? Paano mo i-translate sa Tagalog yan, Kai? Ako na-translate ko na, ikaw. O kayo po, kung pinanonood nyo man to, kayo dyan, habang nag-uusap kayo sa lunch break nyo, pinanonood nyo si Tokis. How or paano nyo po ita-translate yan sa Tagalog? From the powers that be. Sa akin, mula sa kapangyarihan na siyang, saan galing yung kapangyarihan na yan? Di ba? Is it on that, wag na yung 20, di ba 24 sila? -1, -2. Ano ang number, Kai? Ilan, Kai? Bilisan mo! Siguro nabubulunan na to si Kai. 21. Among the 21, is that where the powers that be? Sila? However, that 21, there are some loyal to him. So less na. Ilan sila? 6. Bakit naging 6? Kasi they are now called the Magnificent 7 or the Magic 7. Bakit sila naging 7? 6 yung kakampi niya +1. O ano, Kai? 6 + 1? 61.
Ay, mali. 7. So, 7 minus 21, you have 14. Huh? Ang gulo ng tokis, ah. Tama ba? Hindi, oh. 24 lang sila, eh. 6, 7, 21. Kulang. Dito, 23. Kulang. Di ba? 7 plus 21, 14. Kulang. Mali ka. Eh, di mali kung mali. 15. 15 sila. No? Kasi, sa 6, minus 14, 8. Oh, di ba? Ang gulo mo kausap to. Ang gulo mo kausap to, Kis eh. Di ba? Kasi 6 minus 21, 15. Ano? Ang gulo, ang gulo. Ang gulo mo siguro kayo. Nanay nyo talaga si Lenlen, no? Ang gulo nyo magmat eh. O, ulitin natin, Ai Chang, Kai, at Dai. Ha? Kayong tatlong magkakamag-anak dyan. 24 senator, less 2. Bakit? Eh yung minority, di ba? Walang pakialam yun. Wapakels yung dalawa na yun, si Kiko saka si Risa. So 22, ha? 22 na sila. Okay. Sa 22 na yan, may magic 7. Sino yun? Eh di yung si Subiri saka yung kakampi niya, 7 sila, magic 7. So 22 minus 7. Oy, kayong magkakamag-anak na Dai. Ay 15. That's still a majority. So sino yung 15? Oh, ayan. Tignan ninyo. Ha? The 15 kamag-anak daw ni Judas. Bakit ko nasabi? Ha? Is that the powers from B? From the powers that be? Ha? Kai? Okay? Yan, sabi niya, meron daw malakas na powers. Saan galing? Eh di sa kanilang kilikili, 15 sila. 15 times 2, 30. Ang lakas niyan. Kilikili powers pala. O, tawa-tawa muna kasi itong mga susunod eh, maha-high blood kayo. Baka matulad kayo sa akin, iinom na kayo ng losartan. Yung losartan po, iyan po yung generic ng gamot ko na pang high blood. Iniinom ko po yan gabi-gabi. High blood na po, sabi ko sa inyo eh. 80 becomes 20, di ba? Ano ba yung movie ni Jennifer Gardner? 40, ano ba? Nakalimutan ko, hanapin nyo na lang. No? O kaya si Benjamin Button. Ganda yun, Benjamin Button. Eh, ito, ang sabi ni Subiri. Ha? O, 15 majority. Ang 15 na muka ng mga Judas. Who does it? Them. Who does it? Them. Okay? Inulit ko lang. Paulit-ulit tayo eh. Para tayong, Your Honor! Nag-comply po ako, Your Honor! Paulit-ulit ang puta. Okay. Quote. Nakakagulat at nakakasama ng loob. Dahil Sabado pa lang, ang dami nang nagtitext sa akin. Full support, hindi ka namin titiwalag sa iyo. 3 pa. O, alam nyo, nahuli ko kung sino yung 3. Ako, si ganito, si ganyan, ay kasama mo. Kinabukasan, Linggo, di ko na makausap. Aray ko. Ano yan eh, 1 linggong pag-ibig, Mig Subiri. Hindi ko na po alam kantahin yung 1 linggong pag-ibig. Sabado, nang huli tayong at Linggo, ako ay iniwan mo. Di ba, Ilora? Oh, Linggo, di ko na makausap. Ikaw naman, Subiri, Linggo is Lord's Day. Baka, ikaw tapos nang magsamba, sila hindi pa. Malay mo, after magsamba, oh, siyempre, grupo yan. Oh, come on, let's go out for lunch. You know, ganun sila. O, tapos after lunch, okay, let's take a nap. And then after that, we can go bingo. Di ba? Nakalimutan, naka-out pala yung cellphone. Siyempre, it's a free day.
No hustle bustle of your cellphone, di ba? Meron ba dapat sa ating bansa magkaroon ng one day in a month na lahat ng cellphone turn off? Just enjoy yourself, or if you're with somebody, enjoy with them, or if you have a family, enjoy your family without the hustle bustle of that ringtone, keeping on buzzing and texting and keep looking on your phone, on your social media, sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa inyong mga messenger app, di ba? Why don't we do that just one day in every month that, hey, wireless. Wireless talaga tayo. Nothing, iwan sa bahay ang mga cellphone o just turn it off. Enjoy the day, di ba? Ganon. Ikaw naman, Subiri, linggong-linggo, ikaw ba? Pati ba naman linggo, magtatrabaho sila? Kaya nga sabi ng Diyos, on the seventh day, He rested. Sa atin, sa Gregorian calendar, ang seventh day is linggo. Pero kung titignan nyo, yung sa kalendaryo, anong araw ang unang araw? Sunday. Paano naging seventh day? Yung first day. Di ba, Elora, parang ang gulo. Ikaw lang ang magulo, Tokis. O ano-anong pinagkikwento mo, hindi. Binibigyan ko lang kayo ng teaser kasi mamaya ma-high blood tayo dito. At alam ko may nag-aantay dyan. Ano ang bagong tawag natin kay bato? Di ba? Ito pa. Quote. Heartbroken ako? The right word is heartbroken. Doon sa mga matagal ko ng kaibigan, matalik kong kaibigan, ang dami kong tulong na binigay sa kanya. Lahat ng gusto niya, pati posisyon ay ibinigay natin para samahan natin napakatagal at biglang nawala po sila. Masakit sa akin yun. Ganon po talaga. A Judas is still a Judas. Because of what? The 30 silver coin. Mababasa niyo yan sa Biblia. Di ba? Sabi ni Judas doon sa mga yung mga Pharisees and Sadducees, what can I get from you if I turn him over to you? And they counted their coins, and they gave him 30 pieces of silver coin. 30 perasong pilak. Yun ang halaga ng pagkakaibigan nila. A Judas is a Judas. Ayun lang. Yun nga lang, ang mga pangalan nila ay hindi Judas Iscariot. Lineage po nila si Judas Iscariot. Di mo ba? Yan. So, grabe talaga, no? Talagang masakit ang loob ni Subiri. Ganun po talaga sa aking opinion, tulad ng sinasabi ko doon sa aking previous vlog. Ganun talaga. Nothing stays forever. Yun lang. Nga lang, pero pag true love, may forever, 'di ba? Ay Chang at Elora. Pero pag wala na yung love, ala na. Dust in the wind na lang yan. Ayun ang nangyari sa 15. At doon sa 15, except yung isa dyan, naging Senate President Ano ang ipinangako? Is it more than the 30 pieces of silver coin? Yun ang tanong natin. Ikaw kasi, Subiri, is it your own doing? That's why your Senate presidency get into a demise? No? Wala Ang tingin po nung mga 15, no? Nasira ang Senado. Because you're the leader, somebody needs to be axed. Di ba? Tulad nung kinikwento ko sa inyo, yung show ni Donald Trump na The Apprentice. Yung losing group, kung sino man yung leader doon, sometimes majority, siya ang natatanggal. That's what happened to Mick Subiri because they think, yung mga fellow senators niya, they saw him is like a incompetent. Napakabagal. But is that really the reality, the reason why he got the axe? Di ba? Eto po.
Ipapanood ko sa inyo itong video na ito. Interview po ito, no? Si-share na lang natin. Kasi sabi naman ng News 5, share this post eh. Pero, bigyan ko kayo ng headline sa Manila Bulletin. Sabi niya, Subiri, dumbfounded by De La Rosa's support to Escudero. Yung nilalaman po nito, ayoko nang basahin, masakit na po lalamunan natin, ilalabas na lang natin sa video through News 5. Pero sabi naman nila, hopefully hindi tayo copyright ng News 5. Sabi nila, share this post eh. Oh, kung i-copyright nyo ako, dilabanan ko kayo sa YouTube. Sabi nyo, share this post eh. Hindi naman sinabing i-share, hindi pwedeng i-share sa YouTube. Kayo nga, may nakalagay dyan YouTube. Okay? So, ito po, no? 2 minutes and almost 55, almost 3 minutes, no? Pagbigyan nyo na si Subiri. Ito po. Sir, yung sa dinner muna kagabi, ano po ba yung At pinag-usapan namin na manatili kami isang bloke. 7 kami and you can call us whatever you want. No? Magic 7. But we're together. Buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kami independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama hanggang sa huli. Sir, namin po ni Senator Bato de la Rosa na ano po, talagang pumirma siya dun sa... Let me get your... Alam mo, I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang, kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. At least, alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Sir, nabanggit mo kahapon na ikakamukhin nga po ng actually si Senator Bato. Magmamahago ba yan? Ano yan? Nabanggit mo kagabi na dahil sa sinabi mo, loyalty niya, ikakampanya Sa mo. birthday ko sa Bukidnon, in front of 30,000 people, nakahat ko nga yung kamay niya. So, medyo masakit. Masakit. Pero okay lang. It's okay because, alam mo, bilang politician, ganun talaga ang buhay. Nakausap na po kayo? It's very surreal. Surreal talaga. Parang hindi ko maintindihan. Parang nasa twilight zone. Nagkausap po kayo kanina, sir, before the Nakausap ko siya, session. sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga Ma-process, bigyan ng komento, yeah. ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niya pa hinakap ang asawa ko? Do you think he betrayed you, sir? I'll let the people decide. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Yan po, mga kababayan, may pahabol pa yung lalaki doon, nagmura pa. Narinig nyo? Hindi ko talaga tinanggal eh. Narinig nyo? Di ba? SHIT sabi niya. Pero yung interview na yun, no, talaga pong masakit ang loob ni Subiri. Sino ba naman ang hindi sasakit ang loob? Inaakala mo nga, di ba, Ai Chang? Inaakala mo, Ai Chang, nakaibigan mo. Yung pala, traidoring ka. Di ba? O kayo dyan, siguro nakaranas kayo ng mga ganyan. Kala mo, close na close kayo. No? Everything. Tinulungan mo. Sabi niya nga, tinulungan mo. Pinagbigyan mo. Itinaas pa yung kamay mo dun sa lugar nila na may 30,000 people. Suporta na sa'yo. Yung pala, hindi mo alam, hindi mo na background check, lahi pala ni Judas Iscariot. Di ba?
May nangyayaring ganyan. Inagaw yung jowa mo, nung kaibigan mo. Di ba? A snake friend pala. Snake. Tuklaw. Di ba? Sa kwento niya pa, nag-dinner pa sila. Di ba? Parang yung nangyari kay Christ. Di ba? Sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung istorya dyan, basahin nyo. Nag-dinner din sila. Nag-Passover meal. Tapos sabi ni Christ, kung sino man yung kamay na masasabay kong magluklok nito, siya ang magbibitray sa akin. Dinner din yon. Magka-okay pa sila. Di ba sabi nga, Sabado, nung kami ay nag-usap, tapos nung linggo ako ay iniwan mo. Di ba, Elora? Ano nangyari? Masakit. It hurts. Para ba yung kantang night? Night cuts like a knife. Will I ever be? I'm so deeply wounded knife. Di ba? Yung mga nakakaalala dyan. Si Mami Peng, alam na alam niya yan. Kapanahunan niya yan. Pero 21 lang si Mami Peng. Di ba? Elora, tama ba? Knife. Sipin ninyo. You got stabbed in the back. Kaya ako, hindi ko naman masisi si Zubiri about his feelings. At ang masakit, mga kababayan, ang tao niisip mo, nakakampi mo, yun nga, eto, ano ang tawag ko ngayon dito? Kay Senator Bato, the puncher, the authentic idiot. Simple lang, Mighty Baisa, o Ate Mighty, sorry naman, Mighty Baisa. Ate Mighty Baisa. Ang tawag ko ngayon kay Bato ay ito. Kung dito sa Amerika, merong darak. Ayan, si Darak. Dwayne Johnson. Tama ba? Siya ba yan? Si Darak, di ba? Ang tawag ko rin kay Bato ay Darak. Di ba? Ano bang other? Di ba sabihin nyo, Bato? Ano ba ang English ng Bato? Di ba Darak? Ayan. Senator Ronald Darak de la Rosa. In English ko lang yung Bato, Darak. Di ba? Yan. Tawag ko sa kanya, Darak. Tama, mali, Elora. Tama naman yung banggit ko, Darak. Yun nga lang, magkaiba kami ng spelling. Pilipino eh. Hindi naman ako English. It sounds like. Di ba? It sounds like. Kaya Bato, ikaw ang dito, center of attention. Nga naman. Mga kababayan, kaya kwentuhan lang tayo, habang tayo nagbibigay ng opinion. Bakit ikaw ang center of attention dito sa galit ni Zubiri? You know why? Kasi tinuturing kanyang kaibigan. Aside sa pareho kayong taga Mindanao, he is counting on you to do what is right sa kanyang paningin bilang isang kaibigan at kaalyado. Kasi nga pinagbigyan ka lahat eh. Di ba? Ano nangyari? Tingnan nyo yung larawan. Umiiyak siya habang nagsasalita si Zubiri. After matapos magsalita si Zubiri, sabi ni Zubiri, niyakap mo pa nga ang asawa ko. Bakit mo pa niyakap? Di ba? Ano yun? Dahil alam ni Bato, prior to that, pagsasalita ni Zubiri, alam niya, he betrayed his friend. Kaya napayakap si Bato sa asawa ni Zubiri. Naiiyak siya because he betrayed his friend. Alam nga palang magbigti si Bato o si Darak. Hindi po yan tatablan ng lubid. Darak nga yan eh. Matigas, hindi lang ang mukha niyan. Matigas pati leeg niyan. Oo. Kung si Judas Iscariot, because of yung nalaman niya, yung conscience niya, after the evil spirit left him, nalaman niya, nagising siya, that he betrayed his master, whom
his master called him as a friend. Kasi they are the 12 apostles. He is one of the 12. One of the 12 that betrayed him. Ganon din, sa aking opinion, ang feeling ni Senator Darak. Di ba? Buti nga, hindi niya naisip yun eh. Na, yun, gawin ko na lang yung ginawa ni Judas. Siguro naman, hindi pumasok ang spirit of evil sa kanya. Kundi, bakit? Ha? Bakit ganyan? Ha? Napaiyak na lang siya, lumapit pa siya, niyakap niya ang asawa ni Mig Zubiri because he felt ashamed to himself that he betrayed his friend. Masakit yan. Na mas nauna pa yung interest ng mga kaibigan niya. Sabi niya kasi nag-forge siya ng agreement with 2 other PDP. Yung mga kasamahan niyang pumasok noong 2019. No, parang nag-anuhan sila ng mga laway. Ganon, ganunan sila. Kahit na ano pang mangyari, the majority wins. Sabi niya, panoorin nyo yung kanyang press con. Ang haba po kasi kaya hindi ko mailagay dito eh. I try to carry pero sabi ko, hanap na lang ako ng maiksi. Ang haba eh. No? So, nakakahiya talaga. Kaya nalaman niya, oh shit, I betrayed my friend. Now, I will be branded as scarlet letter. That's why nga nilagyan ko na siya ng scarlet letter eh. Hindi lang letter. Yung word pa na, darak. Di ba? Ate Maite? O yan o, darak. Di ba? O. Mahiya yan. So, kuya, nakita nyo, very powerful yan, no? Very powerful. Na niyakap niya, o lumapit siya sa asawa ni Migs, niyakap siya, nagyakapan sila. Yung iba nga, binibigyan ng mali siya. Oo. Baka huling pagkakataon niya na yan, mayakap ang misis. Ay, sorry po, Senator Migs, sorry, hindi. Respeto po natin ang mga kababaihan. Respeto po. No? Na-realize niya. Na-realize niya. Kasi bakit? Eto, politiko. Hinudas si Migs. Bato de la Rosa says, what? What did he do before voting for Chis Escudero as a new speaker, Senate President? What did he do? He prayed. He prayed. Diba? Dasal muna bago manghudas. Akala ko magdadasal siya for him to be guided by the Holy Spirit. But knowing the kartadas of the Dutertes, their mausig rallies, prayer muna bago FUCK. Mag-pray muna bago mag-PI. Ayun. Mag-pray muna bago mag-SHIT. Mag-pray muna bago mag-Mother F. Diba, Hatori? That's their common denominator. They will always say the word prayer before they do their abominable acts or yung mag-i-spew sila ng kasamaan. Meaning, i-bless mo muna ako before I do these horrible things. Ganon. O kasi Tokis, di ba, ginawa naman yan sa Old Testament eh. Di ba? Well, it is a different story. This one, doon talaga, it's plano talaga yun. Ito, hindi naman plano ng may kapal yun eh. Plano nila. Di ba? Sa palagay nyo, nagdasal din ba yung mga namuno dun sa kudita para kay Mig Zubiri? Maybe. No? Bakit? Tingnan nyo bakit yan nasabi ng politiko? Ito yung last video natin. Tingnan nyo to ito. Nakuha rin natin to sa X account. Okay, 43 seconds. I've been praying every night
At kahapon bago ako umuwi sa bahay, kasama ko yung asawa ko, mga anak ko, mga apo ko, nag-pray kami bago ko bumiyahe dito papunta sa Senado. Sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. I told the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I hope I was guided. Ako, mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginahin. Pero I'm sure nakikinig si Lord sa akin. So, come, Holy Spirit, please guide me. Lord. Eto yan. Di ba? Come, Lord. Holy Spirit, guide me. Do you think the Lord guided him? And what is the answer? And the Lord is silent. So that's why he decided for himself. He did not waited an answer coming from Lord. Sabi niya, lagi siya nagdarasal. Eh baka yung pinagdasal mo, ito, nung araw lang na yun. Nung ilang minuto lang, hindi yung araw-araw. So therefore, do you think God will give you an answer right away? Hindi. Kaya, wag mo nang idahilan yung prayer. I don't know, probably. Siguro sinabi niya yan. O ano, sasabihin ko, you're lying! I know you're lying! O how can I tell that he's lying? Diba? Baka i-invoke niya rin yung sasabihin ni Picoy. Yan po ang opinion nyo, pero nagsabi po ako ng katotohanan. Diba? The same thing, if I will use the same argument he used between him and Picoy. Kaya ko bang sabihin sa kanya? Oh, Bato de la Rosa, sabi mo nag-pray ka. Ay, bakit ka nag-vote pa ng ouster? Bakit ka sumama sa super majority? Kung kaibigan mo yun. If you really trust him, and you're really friend with that guy, eh dapat matino ang iyong desisyon. Hindi. Na-convince ka nila Escudero, kinausap ka, nila Tolentino, and you have said so, that you forge an agreement with those two, si Go saka si Tolentino, that kung sino man ang majority, yun na yun, ang desisyon. Mas kinaayaw mo because you forged an agreement with that, you don't wanna break your bond or your agreement with them, you will go against your conscience. Kasi nauna yung bonding eh. Di ba? Ang hirap niyan. And why do you have to go such length to do a bond or an agreement? Hindi mo ba alam na ito dumating tong gantong circumstances? May mga ganun eh. You cannot break the bond kasi ano sasabihin? Eh, traitor ka. Hudas ka. So, maiipit ka talaga. Di ba? Oh, ayo alam na alam niyo yan sa grupo nyo. Di ba? Sometimes you are forced to do it even though it's against your will. Kasi, nakapangako ka na. Naunahan mo na ng pangako that you made a vow, no? You made a vow or you made a promise to this certain person or group that whatever it is, if that is the majority wins, I will go with that. Even it hurts me, even it against my principle, even it's against my conscience. Wala eh. Wala kang choice because you made a vow. Ngayon, pag binrek mo yung vow, you will be considered what? Traitor. Yan ang nangyayari ngayon kay Bato. Because of two things. You have this friend who depended you, who are with you in whatever you do. You have this group that you made a vow that whatever happens, the majority wins. Yun, naipit ka. So, ano nangyari? Sinasabi mong nagdasal ka? Sa aking opinion ha, opinion lang to, Senator Bato. God knows already what's in your heart and in your mind. So, that's why He did not give you an answer. He let you decide so people will see who you truly are. Tama, mali. Kayo. Ha? Base dyan sa sinabi ko. You have this friend that supported you.
Di ba? Sabi ni Subiri, binigay lahat sa'yo. Pinagbigyan ka. Friend ka. But you made a vow with these two people that whatever happens, if the majority wins, you will go along with it. So, pinamili ka ng Diyos. That's why, sabi nga ni Mig Subiri, people will decide. Ano ka ngayon? Darak. Kayo, ano sa paningin ninyo si Bato? Di po ba? Ako eto. So sinasabi natin na kaya natanggal si Subiri is ganito, napakabagal niya, against Chacha siya, against People's Initiative siya, no? O whatever have you. Now, ito pong ating isang sinusundan, pinapalo na magaling na propesor sa politics at meron nga po siyang ngayon sa PTV, no? Mayroon po siyang segment diyan sa PTV. Ito pong si Professor Antonio Contreras. Kapatid po ito ni Sir Benji Contreras. Mahusay po to si Prof, no? Mahusay itong magkapatid na Contreras, except yung nandyan na last name ay Contreras. Yung po ay professional liar, yung nandyan sa LA, no? So, ito po, pinorward po sa atin ng kaibigan nating si Hattori at nabasa ko naman. Salamat kay Hattori. Sabi ko sa inyo, di ba? Yung mga friends natin, yan ang mga friends. Di ba? Pero don't make a pact. Di ba, Hattori? Mahirap naman yun. You only make a pact with God. Yan. You made a vow with God. Yan. Kasi yan, pag nag-made ka ng vow sa God, at nag-promise naman sa'yo ang God, hindi niya babaliin yan. Ganyan. Di ba? Samdi. Magdasal ka palagi kasi ang ate mo, pinagdadasal ka palagi. Di ba, Kai? Pagdasal mo yung kamag-anak mo, Kai, si Dai at si Ai. Okay, ito po sabi ni Professor Antonio Contreras. Prof, pahiram po pahiram. Salamat po. God bless you. One of the reasons they replaced Subiri is allegedly because of the delayed approval of bills in the Senate. Yung iba, yan ang iniisip natin. Because of the LEDAC bills. Walang umuusad na LEDAC bills na tinapos na ng House of Representatives. Ipinorward sa kanila bago sila mag-Sinai break pa. Bago pa nagkaroon nung December break. They already have 2 breaks. But the Senate is what? It's like a sloth. Yung hayop na sloth. Yung napakabagal kumilos, daig pa ang 60 seconds bago maiangat ang isang daliri. Ganun po yun. If this is so, how come Cynthia Villar still chairs the same committees that have become the graveyard of bills? Correct! Another reason is allegedly because of the PDEA leaks hearing by Bato de la Rosa. Ayan, di ba? Ayun yung sinasabi rin ni Mig Subiri. Di ba? But wait, De la Rosa is one of the 15 who voted to oust Subiri. And will retain the same committee that handled the PDEA leaks hearing. So, hindi yun. Hindi yun din ang isa sa dahilan kasi hahawakan pa rin ni Bato, hindi siya nag-quit sa committee niya. Ang mga nag-quit sa committee and their chairmanship are those 6 that is loyal to Subiri. Ayan po yung 6. Ayan. Sila. Nandyan si Angara, si Binay, si Ejercito, Gatchalian, Legarda, and Joel Villanueva. Diba? Ganun pa rin si Bato. At mind you, sabi ni Bato doon sa kanyang press con, tuloy-tuloy ang kanyang hearing no matter what. Diba? Baka yan ang ipinangako ng mga humikayat sa kanya. Okay? Another one. Still, another reason is that allegedly, Subiri is actually siding with the Dutertes. Okay? Kasi ayaw niyang pahintulutan yung gentleman's agreement ni Hontiveros na natenga ng natenga. Then, if that is the case, how come all pro-Duterte senators
voted to oust him. Correct. Tama. Ha? Diyan sa 15 yan, sino ang mga maka-Duterte dyan? Oh, Cayetano, De La Rosa, Go, si Amy, si Tolentino, si Padilla, o ayan, si Villar, yung mag-inang Villar na yan, maka-Duterte yan. Di ba? Bakit ko nasabing mag-inang Villar? Di ba sila nga bumoto para ano yung warrant kay Kibuloy? Di ba? Oh, bakit siya tinanggal kung maka-Duterte siya? Alam nyo, may punto po si Prof. Tonton dito, no? Until you realize, ito pa, and finally, some say Subiri was ousted because he opposes Chacha. Really? Ano si Escudero? Until you realize that Escudero, who replaced him, also opposes Chacha. Ayun. So, in the end, these things that we are insinuating why si Subiri ay natanggal, because ganito, tulad ng sinabi ni Prof. Tonton, wala eh. It doesn't make sense. Di ba? So ano talaga ang pinaka-reason why Senate President Mig Subiri o former Senate President Subiri was ousted? Bakit? Ano ang nakita ni Chis Escudero na siya ang leader nung kudita? Anong dahilan ni Chis Escudero? I haven't read anything yet. Baka meron kayong alam. Let me know. Di ba? Kasi yung LEDAC bills, ang tagal, hindi umuusad. Sarsuela, itong PIDEA. Yung mga hearings, walang kwenta, walang naipapasang bill. So, anong gagawin? Ito ba, pag naging itong si Escudero, maaayos niya ba ang Senate which is truly divided? Di ba? Sabi na natin, truly divided sila. And they are so incompetent that there's nothing moving tulad ng LEDAC bills. Wala eh. Pinapasahod sila ng malalaki pero there's nothing. Baka yun ang demise nung pagiging Senate President ni Subiri. But wala pa ako nakikita eh. No? Pinaliwanag naman ni Prof. Tonton. We have the same sentiments. The reason bakit kailangan siya matanggal. Pero andun yung explanation. So ano talaga ang real motive nung leader ng kudita? Bakit nila tinanggal si Subiri? Probably there is something bigger. Kasi papasok na ang Hunyo. ICC is knocking on the door. I'm gonna knock on your door, ring your bell, tap on your windows too. Di ba? Sino nakaalala ng kanta na yan? You gonna open your door, I'm gonna show you more. Welcome to ICC. Wag lang nilang gawin yung nasa isip ko. Kasi most of these 15 are Dutertes. Baka mag-impluwensya sila sa lower house na i-unseat, i-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Hope they don't have that in mind. Kasi sabi nga nila, sabi ni Trillanes, June or July, ICC. Kung baga sabi niya, I see you because ICC is coming to town. Di ba, Mami B? I saw Mami B. Wag na ituloy. Baka magalit sa akin si Mami B. Baka mapunyeta sa akin, no? Ayan lang po. Bakit? Di ba? Bakit ginawa ni Escudero? Bakit siya ang naging leader ng nagkudita laban kay Subiri? At si Bato, padrama-drama pa, may pa-etyus-etyus pa, padasal-dasal pa, ginamit na naman ang word na prayer para itago talaga yung kanyang intention. Sa side ka rin naman sa majority, ang dami mo pang drama, may paakap-akap ka pa, may paserser ka pa, we lost the battle, che! Pwede ka naman mag-isip pa eh.
Since sinabi mo na 13 na sila, they got the numbers, no? Pinapapirma ka. Bakit mo sabihin sa muna, wait muna kayo. Can you give me more time to decide if I will go with the majority or stay with the group of the Magic 7? Nag-isip ka muna kaagad. But because of your padali-dali ka, no? Ayun. Tulad nung ginawa mong pagko-contempt bigla-bigla kay Picoy. Hindi ka muna nag-isip ng matagal. Sabi mo, pwede ba hanggang next week, hanggang weekend, mag-isip ako kung saan ako pupunta? Di ba? Bakit yung pagpirma ba, ora-orada yun? Igagawin bang Pwede ka mag-abstain eh. Di ba? Oh. To save your friendship at para hindi ka rin the majority will be the majority. Anytime you can come there. Until the dust settled, you will see the path. Yung liwanag. Kaso, very murky. Wala kang makita, the visibility is zero, but you still went in? O disunog ka. Hindi, akala mo, tahimik yung tubig. Pumunta ka, yung pala, bigla kang nalunod. Bakit? Merong ipo-ipo sa ilalim. Di ba? Tama, mali, Di ba sabi dito, what is the visibility? Zero visibility. What's your advice? Don't go in. You never know what's on the other side. Di ba? Ganon. Don't drive because you cannot see. Wait for the visibility to clear up. Di ba? Ganon ba to? Ganon. Ang may sense. Kaya ikaw ang nabibira because ikaw ang maingay, ikaw ang nagdrama doon sa plenary that you are crying, you are hugging the wife of Mig Subiri, but yung pala may nagawa ka ng action. Why? Just like the betrayal of Judas to Christ. Alam na ni Christ na nakausap na ni Judas yung mga Saduceo at Pariseo. Nasa kanya na yung 30 pieces of silver. Ikaw ba to? Nung nakausap ka, ano ang nakuha mo? Evident, dun sa cross preference niya. Wala naman daw nagsasabi sa law, sa kanilang patakaran sa Senado na hanggang isa lang ang motu proprio. Therefore, nahuli mo siya. It will go kung kailan niya gustong ihinto. It will go hanggang gusto niyang ituloy. Kaya ikaw ang sentro ngayon, bato eh. Kasi nakakuha ka na ng airtime. Yan. Airtime yan para sa iyong candidacy. Visibility. Nung media para maging visible, parang si Go. Diba? Kayo po mga kababayan, ano masasabi nyo dyan, no? Sulat nyo dyan sa comment section. Tama ba yung ginawa ni Bato? Tama rin ba ng maghinanakit si Mig Subiri? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.